Huwag kang pumunta sa aking kasal. Hindi ka na ang aking pamilya. Sumulat sa akin ang aking anak na babae sa isang mensahe. Tinatanggi ako alang-alang sa kayamanan ng kanyang bagong mga magulang. Sumagot ako, naiintindihan ko. Nasasaktan ang aking puso sa pagtataksil. Kaya, tumawag ako sa isang tao. Pagkatapos ng 24 na oras, mayroon akong 83 missed calls mula sa kanya at sa kanyang pamilya. Sila ay nagpapanik, nagmamakaawa sa akin na tigilan ito. Ngunit huli na ang lahat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa comments. Tatay, kailangan ko ng 35,000 para sa kasal. Pinutol ni Maria ang katahimikan ng gabi bago pa niya natanggal ang kanyang designer coat. Ito ang pinakamahalagang araw ng aking buhay. Tumitingin ako mula sa aking evening paper. Ang reading glasses ay nakababa sa aking ilong. Ang aking anak na babae ay nakatayo sa pintuan. Ang susi ng kotse ay nag-ingay pa sa kanyang manicured na kamay, na naglalakad na patungo sa aking desk. Sweetheart, maupo ka. Pag-usapan natin ito ng maayos. Wala nang pag-usapan. Humarap siya. Ang kanyang heels ay nag-click sa hardwood floor. Nagbayad na ang mga ramos ng deposits. Ang venue, ang bulaklak, ang photographer, lahat ay naayos na. Kailangan ko lang nasagutin mo ang iyong bahagi. Maingat kong ibinaba ang paper. 35,000, halos isang quarter ng aking buong retirement savings. Maria, maibibigay ko sa iyo ang 8,000. Iyon lang ang kaya ko sa aking pension. Ang kanyang mukha ay nag-iba na parang sinampal ko siya. 8,000, nakakahiya iyan. Lumakad ako patungo sa aking desk. Hinugot ang bank statements mula sa bottom drawer. Malinaw ang mga numero. Nakalimbag sa stark black and white. Tingnan mo, honey, ito ang mayroon ako pagkatapos ng medical bills ng iyong ina. Pagkatapos ng funeral expenses. Huwag mong isali si nanay dito. Tinanggal ni Maria ang mga papel mula sa aking mga kamay. Naggalat sila sa coffee table. Sa tabi ng frame photos ng ating pamilya noong buo pa tayo. Sabi ng mga Ramos, ang tunay na ama ay makakahanap ng paraan. Si Ramon ay nag-second mortgage para sa kasal ng kanyang anak. Si Rosa ay nagbenta ng alahas ng kanyang lola. Hindi ako si Ramon Ramos. Hindi ka nga. Nag-crack ang kanyang boses sa frustration. Kontento ka na sa mediocrity. Kontento sa maliit na bahay na ito. Maliit na buhay. Maliit na pension. Lumuhod ako upang tipunin ang mga nakakalat na statements. Ngumingiti sa akin ang foto ng aking asawa mula sa sahig. Ang babaeng nagturo kay Maria tungkol sa kabaitan. Tungkol sa family loyalty. Ang babaeng namatay na naniniwala na alagaan siya ng ating anak sa aking pagtanda. Ang wedding dress lamang ay mas mahal pa sa iyong offer. Patuloy ni Maria, nakatayo na sa ibabaw ko. Alam mo ba kung gaano kahiya kapag tinatanong nila ang contribution ng aking tatay? Kapag kailangan kong ipaliwanag na ang aking tatay noon ay may pangalan. Pero ngayon siya ay Maria. Nag-atubili siya, ngunit saglit lamang. Isang failure lamang. Tama ang mga Ramos sa ganoon. Nanatili ang mga salita sa hangin na parang usok. Nanatili akong nakaluhod sa tabi ng coffee table. Bank statements sa isang kamay. Ang photograph ng aking asawa sa kabila. Naiintindihan ko. Lumabas ang aking boses na steady. Mas tahimik kaysa inaasahan ko. At ano sa tingin mo ang sasabihin ng iyong ina tungkol sa usapang ito? Kinuha ni Maria ang kanyang purse mula sa upuan. Gusto ni nanay na maging masaya ako. Gusto niya na magkaroon ako ng kasal na deserve ko. Gusto niya ba? Ngunit nasa pintuan na si Maria. Bibigyan kita ng 1 linggo para ayusin ito. Hanapin mo ang pera, tatay, dahil hindi ako atras. Sumara ang pinto ng malakas. Sa bintana, pinanood ko ang kanyang BMW na umalis sa aking driveway. Ang kotse na binili ng mga amos bilang engagement gift. Naupo ako sa aking heels. Hawak pa ang picture ng aking asawa. Ang mga mata ni Rosa ay parang iba na ngayon. Mas malungkot, na parang narinig din niya ang mga salita ng ating anak. Tahimik ang bahay. Nakakalat ang bank statements sa paligid ko na parang nahulog na dahon. Patunay ng simpleng buhay na tapat na ginugol. $8,000. Mukhang napaka-generous na regalo, 1 oras ang nakalipas. Inilagay ko pabalik ang foto ng aking asawa sa mantle. Maingat na itinuwid. Pagkatapos ay nagsimula akong tipunin ang mga papel isa-isa. Inaayos sa neat piles sa aking desk. $35,000. Tama ang mga Ramos sa isang bagay. Hindi ako ang uri ng ama na makakasulat ng ganoong check. Ngunit marahil oras na matuto sila kung anong uri ng ama talaga ako. Lumamig ang kape habang nakatitig ako sa screen ng aking phone.
Ang morning light ay sumasala sa kitchen window. Nag-ilaw sa Facebook notification, nakakadating lang. Nag-share si Maria Santos Ramos ng post. Naka-hover ang aking thumb sa notification. Halos hindi kami nag-usap sa social media mula ng libing ng kanyang ina. Ngunit pinananatili ko siyang friend. Stubborn hope ng isang ama, marahil. Tinap ko ang screen. Sa wakas ay nakahanap ng tunay na magulang. Salamat, Ramon at Rosa, sa paggawa ng mga pangarap na totoo. Blessed new family, wedding planning. Parang pisikal na suntok ang mga salita. Tunay na magulang. Nahulog ang coffee mug mula sa aking mga kamay. Nagingay sa kitchen table. Sa ibaba ng text, 3 photos ang dahan-dahang nag-load sa aking lumang phone. Si Maria sa eleganteng bridal salon. Napaligiran ng mirrors at white silk. Si Rosa Ramos na nag-aayos ng veil sa likod niya. Parehong ngumingiti. Si Ramon Ramos sa background. Platinum credit card na nasa kamay na sa registrar. Likes. 53 comments at tumataas. Napakaswerte ng magulang na magkaroon ka. Perpekto ang iyong bagong pamilya. Ang mga Ramos ay mga anghel. Nag-scroll ako sa comment pagkatapos comment. Bawat isa ay lalong sumasaksak. Walang mention sa akin. Walang acknowledgement na ako ang nagpalaki sa babaeng ito sa loob ng 28 taon. Nag-alaga sa kanya sa Nightmares. Nagbayad ng college. Naghatid sa kamatayan ng kanyang ina. Tunay na magulang. Sino ako noon sa lahat ng taon na iyon? Nanginginig ang aking mga kamay habang nag-screenshot ng post, photos, comment thread. Professional habit mula sa aking banking days. Ay document lahat. Gumawa ako ng bagong folder sa aking laptop. Maria, evidence. Ang banker sa akin ay nagtatrabaho na. Kahit nasasaktan ang ama sa akin. Ang dress sa photos ay mas mahal pa sa aking monthly pension. Ang salon ay parang mula sa magazine. Puno ng crystal chandeliers at marble floors. Radiant ang ngiti ni Maria. Nakayakap ang kanyang mga braso, kay Rosa na parang hindi niya ako nyakap noon. Ngunit ang ikatlong photo ang lubusang sumira sa akin. Ang tatlo nila, Ramon, Rosa, at Maria, post na parang perfect family portrait. Kamay ni Ramon sa balikat ni Maria, protective at proud. Hawak ni Rosa ang mga kamay ni Maria, maternal at warm. Si Maria sa gitna na mukhang tunay na masaya sa paraang hindi ko nakita mula nang magkasakit ang kanyang ina. Mukha silang komplete nang wala ako. Nag-refresh ako ng page. 67 comments na. Patuloy na tumataas ang likes. Public declaration ng aking anak ng abandonment. Ipinagdiriwang ng daan-daang strangers na hindi alam na mayroon ako. Biglang lumiit ang bahay. Puno ng photographs ng buhay na apparently ay napagdesisyunan ni Maria na walang halaga. Wedding photos ng kanyang ina at akin. Baby pictures. Family vacations. Lahat nabawas sa wala ng isang social media post. At 3 carefully staged photographs. Nag-buzz ang aking phone sa table. Text message mula kay Maria. Tatay, nakita mo ba ang post ko? Gusto ng mga Ramos na malaman ng lahat kung gaano ako nagpapasalamat sa tunay na support. Naghihintay pa rin sa sagot mo tungkol sa pera. 2 oras ang lumipas sa Haze ng paulit-ulit na pagbasa ng comments at screenshots. Tumataas ang Facebook metrics. 200 likes na. Halos 100 comments. Nagdiriwang ng bagong pamilya ng aking anak. Bawat notification ay parang maliit na hiwa. Nag-buzz ulit ang aking phone. Maria. Pinagdagal ko ang pagtingin sa screen bago binuksan ang message. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong umaga, hindi ko sigurado kung kaya ko pa ang higit pa. Huwag kang pumunta sa aking kasal. Hindi ka na ang aking pamilya. Iba ang dating ng mga salita kaysa sa Facebook post. Public humiliation ay isang bagay. Ito ay personal execution. Final absolute. Binasa ko ang message ng 3 beses. Bawat beses lalong nagiging totoo. 28 taon ng pagiging ama na dismiss sa isang text. Ang bata na inalog ko sa Nightmares. Tinuruan magbisikleta. Inihatid sa unang araw ng school. Wala na. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagtatype ng responses. Binura. Nagtype ulit. Maria, please. Maayos natin ito. Delete. Paano mo masasabi iyan sa sarili mong tatay? Delete. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Delete. Sa wakas, nagtype ako ng 2 salita. Naiintindihan ko. Sent. Delivered ang message, then read. Walang response. Nakalipas na si Maria. Marahil pabalik sa wedding planning kasama ang kanyang bagong magulang. Lumakad ako patungo sa living room. Hindi steady ang mga paa. Ang photo albums ay nasa bottom shelf mula ng libing ni Rosa. Hinugot ko ang pinakamatanda. Leather-bound at worn sa edges. Ang aming wedding day, si Rosa sa white lace,
Ako sa rented tuxedo na medyo malaki. Mukha kaming impossibly young, impossibly happy. Pinapangako niya ako noon na palaging protektahan ang ating future children, na maging uri ng ama na hindi sila bibigin. Binuklat ko ang page. Si Maria bilang newborn, tinifist sa mukha. Ako na hawak siya sa hospital chair, takot at amazed. Nagbiro noon si Rosa na binilang ko ang fingers at toes ni Maria ng 50 beses noong unang araw. Higit pang pages. Unang steps ni Maria na naglalakad sa pagitan namin ni Rosa sa lumang apartment. Unang araw sa kindergarten. Pigtails at backpack na mas malaki kaysa sa kanya. Birthday parties kung saan gumugol ako ng weeks sa pagbuo ng elaborate decorations. Christmas mornings kung saan hinila niya kami mula sa kama ng madaling araw. School plays kung saan hinahanap niya ang aking mukha sa audience at kumakaway. High school graduation kung saan yakap niya ako nang mahigpit na halos hindi ako makahinga. College move-in day nang umiyak siya at pinapangako ko na tatawag tuwing linggo. Kailan nagbago? Kailan ako naging disposable? Isinara ko ang album at itinabi. Sa bintana, ang mga kapitbahay ay ordinary Saturday mornings. Naglalakad ng aso, nagche-check ng mail, naghuhugas ng kotse, normal families sa normal na bagay. Tahimik ang aking phone. Hindi babalik si Maria sa desisyong ito. Ganap na nanalo ang mga Ramos. Ngunit habang nakaupo ako na paligiran ng 28 taon ng family memories, may nagbago sa loob ko. Naroon pa ang sakit, raw at deep. Ngunit kasabay nito ay lumago ang iba. Malamig, methodical anger na familiar mula sa banking days ko. Sige, Maria, sabi ko ng malakas sa walang laman na bahay. Tingnan natin kung gaano katunay ang iyong bagong magulang. Lumipas ang oras sa methodical planning. Lumipat ako sa home office ko. Ang parehong space kung saan nag-handle ako ng business calls sa loob ng 30 taon. Ang familiar environment ay nagbalik ng old analytical mindset. Ang nakahuli ng embezzlers at fraudulent loans nang hindi napansin ng iba. Buksan ang aking address book sa desk. Yellowed na ang pages sa Age. Juan Cruz, Private Investigations. Maingat kong isinulat ang number niya sa blue ink 5 taon na ang nakalipas nang umalis siya sa bank para mag-start ng sariling firm. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anuman, sabi niya sa farewell party. Nakatago ang business card sa pages, professional gray na may black lettering, discreet ngunit confident. Lagi ng though si Juan, methodical, ang uri ng tao na nakakahanap ng sagot na hindi makita ng iba. Tinawagan ko ang number niya. Juan Cruz Investigations. Juan, si Pedro Santos ito. Pause. Pedro. Pedro Santos mula sa First National. Matagal na. Magandang gabi, Juan. Sana hindi masyado late ang tawag ko. Hindi naman. Ano ang may tutulong ko, Pedro? Unexpected ito. Naupo ako sa desk chair ko. Maingat na pinipili ang mga salita. Kailangan ko ng information tungkol kina Amon at Rosa Ramos dito sa Maynila. Complete background check. Another pause. Mas mahaba ngayon. Ano ang nangyayari, Pedro? Hindi ito ikaw. Sabi ko lang, gusto kong sigurado na mapagkakatiwalaan ang ilang bagong kamag-anak. Nag-shift ang tone ni Juan sa business mode. Naiintindihan ko. Gaano kalawak ang scope? Lahat. Financial background, business practices, property holdings, legal issues. May-ari sila ng Ramos Fine Dining sa downtown. Gusto kong malaman kung sino talaga sila. Comprehensive yan, Pedro. Kailangan ko ng 1 linggo para thorough results. Ang rate ko para sa full background ay 3,000, pero para sa old colleague, pause niya, nag-iisip, 2,000 advance, ang iba sa completion. $2,000, 1 quarter ng hiniling ni Maria para sa kasal. Mukhang appropriate. Okay iyan. Ano ang kailangan mo sa akin? Full names, addresses kung mayroon, business names. Magsisimula ako sa public records, corporate filings, tax lines, anuman na lumalabas sa system. May specific ba na hinahanap mo? Naisip ko ang BMW ni Maria, ang mamahaling bridal salon, ang madaling paglabas ni Ramon ng platinum credit card. Partikular akong interested sa business practices nila. Paano nila kinikita ang pera? Kung legitimate ba lahat? Naiintindihan. Ang deep dive na tumitingin sa cash flow patterns, vendor relationships, tax compliance. Exactly. Natural ang banking terminology, comfortable. Ito ang pinakamagaling ko. Pagsunod sa money trails, pag-spot ng inconsistencies. I-send ko sa iyo ang contract at payment info sa email ngayong gabi. May preliminary results sa next Friday. Complete report sa susunod na linggo. Perfect. Binuksan ko ang laptop ko. Nag-check ng online banking.
Halos hindi madent ang 2,000 sa savings ko. At kung makita ni Juan ang inaasahan ko, sulit ang bawat sentimo. Pedro, pwede bang itanong kung ano ang nagdala nito? Iba ang tunog mo. Tinitigan ko ang framed photo sa desk ko. Graduation ni Maria sa high school. Parehong ngumingiti. Parang strangers na ngayon. Minsan natutuklasan mo na hindi sila ang akala mo, Juan. At minsan kailangan mong malaman kung sino talaga ang kinakausap mo. Fair enough. Makakausap ulit kita soon. Namatay ang line. Ibinaba ko ang phone at binuksan ang email. Naghihintay sa contract ni Juan. Sa unang pagkakataon mula ng bisita ni Maria kahapon, nakaramdam ako ng iba maliban sa sakit. Nakaramdam ako ng purpose. Nag-buzz ang aking phone. Bagong message mula kay Maria. 3 days ng silence ay may interesting effect. 83 missed calls ang ipinakita ng phone ko. Maingat akong nag-record sa old banking ledger ko. 17 mula kay Maria noong unang araw. 15 noong pangalawa. 15 pa ngayon. Si Ramon Ramos ay tumawag ng 23 beses. Ang messages niya ay nagiging shorter at demanding. Kahit si Jose ay tumawag ng 13 beses. Ang boses niya ay increasingly uncomfortable habang sinusubukang mag-mediate sa sitwasyon na halatang hindi niya naiintindihan. Nagsimula ang day 1 sa curiosity. Ang unang voicemail ni Maria ay dumating ng 7 oras ang tatay. Baka masyado akong harsh kahapon. Dapat pag-usapan natin ng maayos. Tawagan mo ako kapag nakuha mo ito. Testing ang tone niya, probing, entitled pa rin, ngunit may crack ng uncertainty. Sa gabi, 6 pang tawag niya. Day 2 ay frustration. Malakas ang boses ni Ramon Ramos sa speaker ko habang umiinom ako ng morning coffee. Emar Santos, kailangan nating mag-usap bilang lalaki. Hindi nakakatulong ang silent treatment na ito. Upset si Maria, at frankly, kami rin. 27 calls noong araw na iyon. Nagmo ako ng loan habang frantic na nagvi-vibrate ang phone ko sa kitchen counter. Muted pero insistent. Bawat buzz ay parang maliit na victory. Iba ngayon. Desperation ang naroon sa boses nila. Ang latest message ni Maria ay 1 oras na ang nakalipas habang namimili ako. Tatay, please tawagan mo ako. Gusto ko na pumunta ka sa kasal. Sorry ako. Okay. Really sorry ako. Maayos natin ito. Sa tingin ng mga amo sa tingin nila, baka may sinabi tayong hindi natin ibig sabihin. Nag-break ang boses niya sa huling sentence. Nakaupo ako sa kitchen table ko na bukas ang ledger. Nagdo-document ng bawat tawag ng banker precision. Time received. Duration color emotional tone. Malinaw ang pattern. Morning calls ay hope. Afternoon calls ay frustration. Evening calls ay desperation. Ang pinaka-fascinate sa akin ay kung gaano kabilis sila nag-crack. 3 days, 72 hours ng silence. At ang aking anak na tinawag akong failure ay nagmamakaawa na ngayon ng attention ko. Hindi pa naging peaceful ang bahay. Nakabasa ako ng 2 books, nag-ayos ng closets, nagluto ng walang interruption. Silent ang phone ko, notifications piling up na parang snow sa window. Minsan binibilang ko sila sa commercial breaks. Pinapanood ang numbers na tumaas. Predictable ang pattern ng calls ni Ramon. Authoritative demands na escalating sa barley-contained anger. Ang businessman facade niya ay slipping sa bawat unreturned message. Ang voicemail niya kahapon ay 30 seconds. Sinusubukan naming maging reasonable dito, Santos, pero kailangang matigil ang childish behavior na ito. Ang attempts ni Jose ang pinakapathetic. Clearly coached ni Maria at pressured ng parents niya. Ang messages niya ay nagiging shorter habang tumataas ang discomfort niya. Emar Santos. Si Jose ito. Gusto ni Maria na pwede mo ba siyang tawagan? Worried na worried siya. Maganda ang progression sa spreadsheet sa laptop ko. Day 1, confusion. Day 2, frustration. Day 3, panic. Bawat phase documented ng methodical care na ginamit ko noon sa quarterly audits. Pinanonood ako ng photo ng aking asawa mula sa mantle habang nagtatrabaho. Fascinated sana si Rosa sa psychological chess game na ito. Lagi niyang sinasabi na masyado akong soft kay Maria. Masyado akong willing magbigay. Minsan, bulong niya sa teenage tantrums ni Maria. Ang best response ay no response at all. 3 days ago, ako ang desperate. Nagmamakaawa kay Maria na mag-reconsider. Nag-offer ng kaunti na mayroon ako. Gayon, completely reversed ang roles. May kailangan sila sa akin. Acknowledgement, forgiveness, proof lang na buhay pa ako sa mundo nila. Due tomorrow ang preliminary report ni Juan. Pero honestly, nagsisimula na akong magduda kung kailangan ko pa ito. Beautifully nag-unravel si Maria ng mag-isa.
Nag-buzz ulit ang phone ko. Maria, call number 48. Ngayon, halos ngumiti ako. Half empty ang Riverside Coffee sa Tuesday afternoon. Exactly ang inaasahan ko nang pinili ko ang location na ito. Pinili ni Juan ang corner table malayo sa counter. Briefcase niya positioned ng maingat sa tabi ng chair niya. Professional pa rin. Pedro, may very interesting information ako para sa iyo. Naupo ako sa opposite chair. Notebook ready. Sana sulit ang investment. Binuksan ni Juan ang briefcase at hinugot ang Manila folder na makapal sa documents. Sulit, Pedro. Nag-evade sila ng at least 400,000 sa taxes sa past 3 years. Nakabitin ang number sa pagitan namin. $400,000. Rounding error ang budget ng kasal ni Maria, kumpara sa ninanakaw ng kanyang bagong magulang. Sabihin mo pa, si Ramon at Rosa Amos ay nagpapatakbo ng sophisticated money laundering operation sa kanilang restaurant. Isinlide ni Juan ang unang document sa table. Tingnan mo ito. Monthly deposits mula sa catering services na hindi umiiral. Isinuot ko ang reading glasses ko. Tinitingnan ang bank statement. Clean photocopies na professionally obtained. $53,000 deposited noong March 3 mula sa Heritage Wedding Catering. Another 47,000 noong February 15 mula sa Platinum Events Catering. Tinawagan ko ang kumpanis na ito. Patuloy ni Juan. Half ay hindi umiiral. Ang iba ay hindi pa nakatrabaho ang mga Ramos. Automatic na nag-kick in ang banking training ko. Ano ang declared income nila versus actual lifestyle? Officially, 80,000 annually mula sa restaurant. Unofficially, hinugot ni Juan ang property records. $2.3 million mansion binili last year. BMB payments na lumalampas sa monthly declared income nila. Country club memberships na mas mahal kaysa kinikita ng karamihan. Binuklat ko ang documents ng methodical. Tax returns showing minimal profits. Habang bank statements ay consistent large deposits. Staggering ang discrepancy at legally devastating. Ang legitimate revenue ng restaurant ay barely covers operating costs. Paliwanag ni Juan. Lahat ng iba ay mula sa phantom catering jobs, inflated supply invoices, at cash payments mula sa unnamed sources. Na-document mo ba ang pattern? 3 years ng records. Tingnan mo ang progression na ito. Inilatag ni Juan ang bank statements chronologically. Nagsimula small. 5,000 dito, 8,000 doon. Last year, 60,000 monthly na sa fake invoicing. Bawat page ay nagsasabi ng story na perfect na nababasa ng trained AI ko. Structured deposits para iwasan ang reporting requirements. Invoice dates na hindi match sa actual events. Client names na disconnected phone numbers. Hindi lang sila nananakaw sa government, sabi ko, nagko-connect ng dots. Ang level ng sophistication na ito ay nagmumungkahi na naglilinis sila ng pera para sa iba. Exactly ang iniisip ko. Former banker's instincts, di ba? Ngumiti si Juan. Kaya nila afford ang wedding demands ni Maria ng madali. Hindi kanila ang pera na ginagastos. Ibinaba ko ang documents at sumandal. Pinili ni Maria ang criminals kaysa sa sariling ama. Mga tao na ang generosity ay mula sa theft at fraud. Almost perfect ang irony. Gaano kasolid ang evidence na ito? Solid enough para sa BIJAR, State Revenue Department, at probably federal investigators. Na-document ko lahat sa legal channels, public records, legitimate business inquiries, walang hindi pwede sa court. Hinugot ni Juan ang final folder. May higit pa kung gusto mo. Personal banking records ay another week. Pero matrace ko kung paano nila inililipat ang pera sa accounts. Gawin mo. Hindi ako nag-atubili. Irrelevant na ang additional cost. Habang nagpapak si Juan ng documents, maingat akong nagnote sa ledger ko. Account numbers, dates, amounts. Ang same methodical record keeping na nagbuo ng banking career ko ay sisira ngayon sa bagong pamilya ni Maria. Pedro, pwede bang itanong kung ano ang plano mo sa information na ito? Isinara ko ang notebook at tumingin sa kanya. Normal people na normal lives, nagbabayad ng taxes, sumusunod sa batas, hindi tulad ng mga Ramos na bumili ng loyalty ng anak ko sa ninakaw na pera. Sisiguraduhin kong makikita ng right people ang documents na ito. Juan, at ang family situation mo. Sabi na lang natin, may relationships na kailangang eksamin ng maingat. Tumango si Juan, naiintindihan ang boundaries. Binigay niya sa akin exactly ang kailangan ko. Proof na criminals ang tunay na magulang ni Maria. Nagbuzz ang phone ko. Maria ulit. Call number 49. Ngayon ay sinagot ko. 3 days pagkatapos ng meeting ko kay Juan, tumunog ang doorbell. Tumingin ako sa peephole. Si Maria sa front steps ko,
Hawak ang bouquet ng white roses, favorite ng yumaong asawa ko. Red-rimmed ang mga mata niya. Smudged ang usual perfect makeup niya. Mukha siyang nagdayes na tumatawag sa phone na hindi sinasagot. Binuksan ko ang pinto, tatay. Alam ko nasaktan kita, pero naiintindihan mo. Stressful ang weddings. Siyempre, sweetheart. Naiintindihan ko. Kumurap siya, clearly expecting more resistance. Medyo nanginginig ang bulaklak sa kamay niya. Pwede ba akong pumasok? Humakbang ako sa gilid, gesturing sa living room. Ilalagay ko ito sa tubig para sa iyo. Habang inaayos ko ang roses sa crystal vase ni Rosa, si Maria ay perched sa edge ng sofa na parang nervous bird. Ang mga mata niya ay darting sa familiar room. Tinitingnan ang family photos na contradict ang Facebook declaration niya tungkol sa tunay na magulang. Magtetiya tayo, sabi ko, patungo sa kitchen. Tatay, hintay. Nag-crack ang boses niya. Tungkol sa post ko sa Facebook. Misunderstood ng mga tao. Nang sinabi kong tunay na magulang, hindi ko ibig sabihin. Supportive ang ibig ko sabihin. Alam mo, mga tao na makakatulong sa kasal. Methodical kong pinuno ang kettle. Siyempre, harsh din ang message na sinend ko. Galit ako. At ang mga ramos ay, disappointed sila na nag-aaway tayo. Sabi nila family should stick together. Wise advice. Sinundan ako ni Maria sa kitchen. Hovering habang pinipili ko ang cups at tea bags. Earl Grey para sa ating dalawa. Another small reminder ng shared history natin. Kaya, pupunta ka sa kasal. Gusto talaga ng mga ramos na makilala ka ng maayos. Sabi ni Ramon gusto niyang magkaroon ng proper conversation. Man-to-man. Sigurado ako. We'll see. Tatay, alam ko malaki ang 35,000 na hiniling ko. Pero kailangan mong maintindihan. Ito ang dream wedding ko. Sobrang generous ng mga amos, at gusto nila perfect ang lahat para sa akin. Nagpause siya. Pinanonood akong magbuhos ng hot water. Hindi nila sinusubukang palitan ka. Kaya lang nila magawa ang mga bagay na hindi mo kaya. Like what exactly? Well, alam nila ang restaurant business. Kilala nila ang important people. Pwede nilang buksan ang doors para sa amin ni Jose. Nag-trail off siya, realizing how that sounded. Na hindi mo kaya. Hindi yon ang ibig ko sabihin. Pero alam nating pareho na yon ang ibig sabihin inilagay ko, ang tea tray sa living room. Hinayaan siyang sumunod. Naupo siya sa harap ko, cradling ang cup na parang prayer offering. 6 weeks na lang ang kasal. Sabi niya ng tahimik. April 8, gorgeous ang venue. Private event space ng Ramos Fine Dining. Isasara ni Ramon ang buong restaurant para sa atin. Gaano ka-generous niya. Tatay, please huwag ganito. Sinusubukan kong mag-apologize. Sinusubukan kong ayusin. Hinigop ko ang tiya ko. Pinagmamasdan ang mukha ng anak ko. Genuinely distressed siya. Genuinely sorry. Pero sa ilalim ng apology ay naroon pa ang familiar entitlement. Ang assumption na ang needs niya ang priority. Tinawagan mo ako ng 49 times. Sabi ko sa wakas, namula siya. Worried ako. Hindi mo ako ini-ignore ever. Baka mas madalas ko dapat in-ignore. Ano ang ibig sabihin nun? Wala, sweetheart. Sabihin mo pa tungkol sa wedding plans. Lumiwanag si Maria, apparently taking it as encouragement. Ang ceremony ay 4 oras. Reception immediately after. 200 guests ang inaasahan. Kilala ng mga ramos ang maraming tao. Business associates, country club friends. Maganda ito. Tumango ako, gumagawa ng appropriate sounds habang inilalarawan niya ang bulaklak at music at menu choices na mas mahal kaysa monthly salary ng karamihan. Lahat funded ng tax evasion at money laundering, kahit wala siyang alam. Kaya, ihahatid mo ako sa Aisle. Tanong niya sa wakas, maliit at hopeful ang boses. Ibinaba ko ang teacup at direct siyang tiningnan. Maria, naalala mo ba ang sinasabi ng iyong ina tungkol sa family? Marami siyang sinabi. Sabi niya, ang family ay hindi tungkol sa makapagbigay ng pinakamahal na bagay. Ito ay tungkol sa mga taong dumadating kapag mahirap ang buhay. Nagtighten ang mukha ni Maria. Dumating ang mga ramos para sa akin. Dumating ba? Binigyan nila ako ng lahat na hindi mo kaya. Tinrato nila ako bilang own daughter nila. Iyon ba ang gusto mo? Na maging daughter nila kaysa sa akin? Gusto ko both. Sumabog ang mga salita mula sa kanyaaw at frustrated. Bakit hindi pwede both? Tumayo ako. Tinipon ang empty teacups. Kasi, sweetheart, may consequences ang ilang choices. Sinundan niya ako pabalik sa kitchen. Anxious na hovering habang naghuhugas ako ng dishes. Tatay, gusto ng mga amos na imbitahan ka sa dinner bukas ng gabi.
Gusto nilang i-clear ang air. Start fresh. Sa tingin ni Ramon, baka nagkamali tayo ng simula. Maingat kong pinatuyo ang kamay ko, considering dinner kasama ang mga amos. Chance na makita ang criminals ng malapitan. Obserbahan kung paano sila operate. Study ang enemies ko bago ko sila sirain. Maingat kong pinatuyo ang kamay ko, considering dinner kasama ang mga amos. Chance na makita ang criminals ng malapitan. Obserbahan kung paano sila operate. Study ang enemies ko bago ko sila sirain. Anong oras? Tanong ko. Ang Ramos Fine Dining ay nasa corner building downtown. All glass at steel na may valet parking. Madalas akong dumaan dito. Hindi iniisip na papasok ako bilang ama ng pamilya na may-ari nito sa pamamagitan ng tax fraud. Si Maria ay naghihintay sa hostess stand. Practically vibrating sa nervous energy. Tatay, dumating ka. Nandoon na sila. Table 12, favorite spot ni Ramon. Gleaming ang dining room sa polished wood at crystal. Mamahaling art, clientele, at damit na mas mahal kaysa monthly pension ko. Ang uri ng place kung saan whispers ang usapan ng pera. Tumayo si Ramon Ramos habang lumalapit kami. Extending hand ng practiced confidence. Pedro, welcome sa aming little place. Little place. Mas mahal siguro ang restaurant kaysa sa bahay ko. Nanatiling nakaupo si Rosa, offering hand na parang royalty. Glad na glad kaming dumating ka. Worried na worried si Maria sa family situation na ito. Kinuha ko ang offered chair, noting ang prime location na may clear view ng entire restaurant. Perfect para obserbahan ang operations. Well, hindi natin pwede mag-alala si Maria. Special time niya ito. Exactly. Sininyasan ni Ramon ang waiter. Nothing but the best para sa aming girl. Wine. May 2,018 Bordeaux na magbabago ng buhay mo. $200 wine. Tumango ako habang mentally calculating kung ilang fake invoices ang kailangan para sa casual luxury na ito. Ngumiti si Maria habang nag-order si Ramon para sa table. Nag-launch si Rosa sa wedding plans. Bawat element mas mahal kaysa sa nauna. Ang bulaklak pa lang ay 12,000, kasual niyang sabi. Pero deserve ni Maria ang perfection. Deserve nga, sumang-ayon ako. Pinanonood ang isang lalaki sa next table na nag-slide ng envelope sa babae na pocketed ito nang hindi tumitingin. Walang receipt, walang record. Classic money laundering. Siyempre, sumandal si Ramon. Naiintindihan namin ang limitations mo. Fixed income, modest savings. Kaya kami ang sumtep in. Kailangan ni Maria ng tunay na support. Tunay na support mula sa criminals. Pinahahalagahan ko ang generosity ninyo. Lagi ng pangarap ni Maria ang beautiful life, at magkakaroon siya. Ang tone ni Rosa ay ang ginagamit ng wealthy woman para sa charity cases. Pwede naming bigyan siya ng bagay na hindi kaya ng iba. Hinigop ko ang mamahaling wine. Pinanonood ang staff na nag-exchange ng documents sa tables. Nagbabago ang cash ng kamay, nawawala ang envelopes, at ang mga amos ang namumuno sa lahat ng casual authority. Maganda ang business, observed ko. Outstanding. Puffed ang chest ni Ramon sa pride. Nag-expand kami sa catering, private events. Incredible ang profit margins. Kasi hindi ninyo inireport ang half. Iniisip ko. Discreetly nagphoto ng invoice na naiwan sa table sa likod ni Ramon Heritage Wedding Catering, isa sa phantom companies ni Juan. Nagchatter si Maria tungkol sa honeymoon plans, habang nagdo-document ako ng evidence. Nawala ang stock ng cash sa apron ng server. Nagbayad ang isang businessman ng multiple credit cards at envelope ng currency. Pedro, interrupt ni Rosa, gusto naming malaman mo na family na si Maria. Aming daughter sa every way na matters. Napakabait ninyo sa kanya. Kabaitan. Tumawa si Ramon. Binigyan namin siya ng feature. Country club membership, social connections, business opportunities, bagay na hindi kaya ng pension. Breathtaking ang condescension. 2 criminals na nag-lecture sa akin tungkol sa pag-provide para sa anak ko gamit ang ninakaw na pera. Tama kayo, sabi ko ng humbly. Hindi ko maibigay sa kanya ang kaya ninyo. Pinisil ni Maria ang kamay ko. Radiant sa happiness. Kung alam niya lang nakasama ng tax evaders at money launderers, siya nagdiriwang. Nagkwento si Ramon ng business stories. Bawat isa revealing more criminal activity. Phantom employees, inflated expenses, cash customers na nagbabayad ng premium para sa services na hindi umiiral. Ang secret, wink ni Ramon, ay understanding cash flow. Maximizing income streams while minimizing overhead. Minimizing taxes, ang ibig niya. Nag-buzz ang phone ko habang nagphoto ako ng another transaction. Siguro si Juan, may investigation updates. Sabi ni Maria ang kasal ay sa private event space ninyo. Our crown jewel, gesture ni Rosa sa back.
Seats 300, full catering kitchen. Nag-host kami ng senators, judges, important people. Important people na kumakain sa money laundering operation. Gusto kong makita ito sometime. Absolutely. Dapat ka naming imbitahan ulit soon. Makilala ng maayos. More opportunities na obserbahan ang criminal enterprise nila. Gusto ko iyan ng lubos. Habang dumating ang dessert, binilang ko ang 17 suspicious transactions. Parang financial services company ang operation ng restaurant. Disguised as fine dining. Sumandal si Maria sa balikat ko. Wine making her sentimental. Sobrang saya ko na family na tayong lahat ngayon. Family kung alam niya lang. Itinaas ni Ramon ang glass. To family, to new beginnings, to understanding what really matters. Itinaas ko ang glass ko. Meeting his eyes, to getting exactly what we deserve. Methodical preparation ang lumipas na week. Nilinis ko ang dining room table ko. Ginawang command center. Naka-neat stacks ang investigation files ni Juan sa tabi ng own photographs ko mula sa restaurant. Lahat organized ng same precision na ginamit ko noon sa quarterly audits. Dumating si Juan Tuesday morning na may final report. Thick Manila envelope na heavy sa consequences. Pedro, ito para makulong sila ng minimum 5 years. Binuksan ko ang folder, scanning pages ng documented fraud, bank records, fake invoices, tax returns na walang resemblance sa actual lifestyle nila. Professional, thorough, devastating. Hindi ko gusto sila makulong, Juan. Gusto ko makita ni Maria ang truth. Itaas niya ang eyebrow. Hindi ko inaasahan yan. Too private ang prison, too clean. Ibinaba ko ang documents. Pinili niya sila kaysa sa akin dahil sa pera nila. Dapat niyang malaman kung saan galing ang perang iyan. Nagpack si Juan ng briefcase. Concluded ang professional relationship namin. Inihatid ko siya sa pinto, then returned sa war room ko. Glued together ang next 3 days sa careful preparation. Digitize ko every document, creating backup copies sa 3 different devices. Insisted ang banker sa akin sa redundancy. Kung fail ang isa, preserve ng iba ang evidence. Thursday morning, na-draft ko ang complaint ko sa BIJAR. 12 pages ng detailed allegations supported ng photographs at financial records. Sumulat ako ng similar reports sa banking career ko. Pero never na may ganitong personal satisfaction. Si Ramon at Rosa Ramos ay systematically nag-evade ng federal taxes sa pamamagitan ng falsified business records at money laundering operations. Natype ko ang enclosed evidence documenting over $400,000 sa unreported income sa 3 years. Nagprint ako ng 3 copies, sealing sa separate envelopes para sa different federal agencies, BIJAR, State Revenue Department, at Financial Crimes Unit ng YENI. Coordinated attack na tatama sa kanila mula sa multiple directions. Pero months ang federal investigation. 5 days na lang ang kasal ni Maria. Friday evening, inassemble ko ang special wedding gift ko. Leader portfolio na may copies ng every incriminating document. Arranged chronologically para isalaysay ang story ng systematic fraud. Bank statements, fake invoices, restaurant photographs, tax returns, complete picture ng criminal enterprise. Sa cover page, simple note ko para kay Maria. Para makita mo kung sino talaga ang tunay mong magulang. Love, Tatay. Saturday, nag-drive ako sa 3 different post offices. Nag-mail ng federal complaints mula sa separate locations. Anonymous tips na magti-trigger ng investigations sa weeks. Sa oras na mapansin ng mga amos ang nangyayari. Under federal scrutiny na ang financial empire nila. Sunday morning ay may call mula kay Maria. Tatay, excited ako na makakapunta ka Tuesday. May special planning si Rosa. Gusto niyang mag-speech tungkol sa family at kung gaano sila grateful na part ka ng kanila. Si Rosa Ramos na mag-speech tungkol sa family values habang nagpapatakbo ng criminal enterprise. Perfect ang irony. Maganda iyan, honey. At tatay, alam ko awful ako sa iyo noon. Pero ang dinner kasama nila ay nagpa-realize sa akin na pwede tayong maging family together. Talagang care ang mga amos na ma-include ka. Looking forward ako. Pagkatapos mag-hang up, bumalik ako sa dining room table ko. Ready ang portfolio. Naghihintay ng perfect moment. Ang wedding day ni Maria ay magiging day of reckoning ng pamilya Ramos. Binuksan ko ang laptop ko at compose ang final email. Scheduled na mag-send automatic kung hindi ko cancel sa 72 hours. Insurance policy ko, complete evidence summary directed sa local newspaper investigative reporter. Ang subject line, local restaurant owners ₱1,000,000 tax fraud scheme. Quietly lumipas ang Monday. Pinres ko ang best suit ko, polish shoes,
Reviewed ang evidence portfolio one final time. Perfect everything, chronological, comprehensive, undeniable. That evening, habang nagpre-prepare for bed, nagbuzz ang phone ko na may text mula kay Maria. See you tomorrow, tatay. Can't wait na maging part ka ng family celebration namin. Itinabi ko ang phone at tiningnan ang portfolio sa dresser ko. Tomorrow, matutuklasan ni Maria kung anong uri ng family talaga ang pinili niya. Tomorrow, makukuha ng mga ramos exactly ang deserve nila. Gleaming ang ceremony hall sa white roses at crystal chandeliers. $12,000 worth ng arrangements. Higit pa sa inoffer ko kay Maria para sa entire wedding niya. Perfect ang venue, elegant, mamahala, lahat ng gusto ng mga ramos na bilhin ng pera nila. Lumitaw si Maria sa doorway, radiant sa silk at lace. Lumiwanag ang mukha niya nang makita ako. Tatay, nandito ka. Tumakbo siya. Rustling ang dress na parang mamahaling paper. Sa likod niya, si Rosa Ramos supervising photographers nang may authority na nagbayad ng lahat. May ibibigay ako sa iyo, sabi ko, reaching sa jacket ko. Warm ang sealed envelope sa fingers ko. Special wedding gift. Siguraduhin buksan mo ito tonight kapag may time kang basahin ng maayos. Kinuha ni Maria ang envelope. Bright ang eyes sa curiosity. Ano ito? Something important. Something na makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang bagong family mo. Niyakap niya ako. Hawak pa ang envelope. Salamat sa pagpunta, tatay. Ang pag-accept mo sa mga amos ay meaning everything sa akin. Pinanood ko siyang itago ang envelope sa bridal bag niya sa tabi ng lipstick at tissues. Napakaliit na package para sa explosive information. Nagsimula nang pumasok ang guests. 200 people sa finest clothes nila. Lahat dito para witness ang Ramos generosity. Nakilala ko ang faces mula sa restaurant. Business associates na probably participated sa money laundering nang hindi alam. Lumitaw si Ramon Ramos sa tabi ko sa designer tutsedo niya. Pedro, si Maria ay beautiful, di ba? Nga. Walang spared expense today. Only the best para sa aming girl. Gesture niya sa elaborate arrangements. Mas mahal kaysa kinikita ng karamihan sa isang taon. Pero deserve ni Maria ang perfection. Perfection na binili sa ninakaw na pera. Sumali si Rosa. Sparkling ang jewelry. Pedro, please na please kami na ma-share mo ang moment na ito. Kailangan ni Maria ang tatay niya dito para komplete. Salamat sa pag-include sa akin. Family na tayo ngayon. Gusto ka naming imbitahan ulit sa dinner soon. Share more tungkol sa business namin, success namin. Pwede kang matuto. Educational nga. Gusto ko iyan ng lubos. Nag-form ang receiving line. Pinanood ko si Maria na tumanggap ng congratulations habang hawak ang bag niya. Bawat ilang minutes ay hinahawakan niya ito gently, ensuring safe ang gift ko. Sa 6 hours siya uwi, bubuksan ang envelope, babasahin ang tax evasion at money laundering. Matutunan kung anong family values talaga ang represent ng tunay niyang magulang. Nagpose ang mga ramos para sa photographs. Arms around Maria na parang proud parents. Flashbulbs captured ang moment ng absolute triumph nila. Nag-check ako ng watch ko. Hours pa ng celebration bago matuklasan ni Maria ang truth. Pero inevitable ang discovery. Nakatago ang envelope sa bag niya na parang ticking bomb. Counting down sa moment na magbabago ang lahat. Sparkled ang Davenport Grand Ballroom sa crystal at candlelight. Si Maria at Jose sa head table. Napaligiran ng wedding gifts. 4 hours na ang reception. Dinner, toasts, dancing. Lahat orchestrated ng mga amos ng perfection. Pinanood ko mula sa assigned table ko, habang sa wakas ay inabot ni Maria ang bridal bag niya. Lumitaw ang sealed envelope pristine white sa silk gloves niya. Ano ito, tatay? Tawag niya sa ballroom, holding up ang gift ko. Buksan mo, sweetheart. Something special yan. Careful niyang binasag ang seal. Unfolding ang cover letter muna. Simple kong isinulat, Dear daughter, meet your real parents. Nawala ang ngiti ni Maria habang nagbabasa. Lumipat ang mata niya sa documents sa ibaba. Bank statements, tax returns, money laundering evidence, page after page ng Ramos crimes, professionally documented. Nawala ang kolor sa mukha niya. Maria, sumandal si Jose, concern. Ano iyan? Ibinigay niya ang letter. Then spread ang financial documents sa white tablecloth. Bank records showing unreported income, fake catering invoices, tax returns claiming poverty habang luxurious ang buhay. Unang napansin ni Rosa Ramos ang commotion. Maria, there. Ano ang mali? Tumayo si Maria. Documents clutched sa trembling hands. Totoo ba ito? Talaga kayong nananakaw ng pera? Nagsimulang tumahimik ang ballroom. Nearby guests turned sa head table.
Sensing drama. Mabilis na tumayo si Ramon Ramos. Red ang face. Lahat yan, Liz. Bitter lang ang tatay mo kasi kami ang nakapagbigay sa iyo nang hindi niya kaya. Bitter. Tumayo ako mula sa seat ko. Lumakad ba tungo sa head table? Every eye sa ballroom sumunod sa akin. Hindi, Ramon. Gusto ko lang malaman ng anak ko ang truth tungkol sa bagong magulang niya. Sinubukan ni Rosa na kunin ang documents, pero huli na. Nakita na ng guests sa nearby tables. Lumitaw ang phones para mag-photo ng evidence. $400,000 sa tax evasion. In-announce ko sa room. Money laundering sa fake catering services. Ninakaw na pera ang nagbayad ng kasal mo, Maria. Tinitigan ni Maria ang documents, then ang mga Ramos, then back sa evidence. Ang bulaklak, ang venue, lahat. Lahat yan, confirmed ko. Funded ng criminal activity. Purple ang face ni Ramon. Bitter old man ka. Sinusubukan mong sirain ang kasal ng sarili mong anak. Sinusubukan kong iligtas siya mula sa criminals. Nag-erupt ang ballroom sa whispers. Hinugot ng guests ang phones photographing ang documents na hawak ni Maria. Real-time nag-spread ang scandal. Captured ng 200 witnesses. Desperately sinubukan ni Rosa na control ang damage. Please, everyone, misunderstanding ito. Hindi sa tingin ng BJAR, interrupt ko. Nag-file ako ng formal complaints 3 days ago. Monday magsisimula ang federal investigation. Ibinagsak ni Maria ang documents, covering ang face. All this time, ang generosity ninyo, ninakaw na pera. Maria, kailangan mong maintindihan. Simula ni Ramon. Perfectly ko naiintindihan. Hollow ang boses niya, devastated. Binili ninyo ako ng pera na ninakaw sa iba. Captured ng wedding photographer ang lahat. Panic nila, breakdown ni Maria, scattered evidence sa head table. Perfect documentation ng public destruction nila. Nagsimulang tumayo ang guests, some approaching para closer look, others backing away na parang crime scene. Naging skandal ang elegant reception. Frozen si Jose, starring sa new in-laws niya. Totoo na tax evaders at money launderers ang parents ko, confirmed ko. Front ang restaurant para sa washing illegal cash. On final desperate attempt si Rosa. Pedro, surely pwede nating pag-usapan privately. Na parang privately ninyo akong pinalitan bilang tatay ni Maria. Ngumiti ako ng coldly. Hindi, Rosa. Dito mangyayari ang conversation na ito sa harap ng lahat na nakawitness ng triumph ninyo. Sa wakas tumingin si Maria. Mascara streaking sa cheeks. Tatay, sorry na sorry ako. Sobrang terrible na mga bagay ang sinabi ko sa iyo. Na-manipulate ka ng criminals, sweetheart. Hindi mo alam. Si Ramon Ramos, na naghatid sa anak ko sa ASL, exposed bilang common thief. Si Rosa, na naglay ng loving mother figure, revealed bilang partner in crime niya. Ang wedding guests, friends, business associates, social connections nila, naging witnesses sa complete downfall nila. Tinipon ni Maria ang scattered documents. Ano ang mangyayari ngayon? Ngayon, sabi ko, pinanonood ang faces ng Ramos na crumble. Justice ang mangyayari. Buzzing ang ballroom sa conversation, phones, at reputations destroyed real-time. Binuksan ang envelope, sumabog ang bomb, at nakukuha ng mga Ramos exactly ang deserve nila. 5 days later, si Maria sa doorstep ko, na may tears streaming sa face at arms full ng mamahaling gifts. Tatay, sorry na sorry ako. Terrible daughter ako. Collapsed siya sa living room chair. Still sa designer clothes niya, pero smaller somehow. Diamond earrings na binigay ni Rosa ang caught ang afternoon light. Sparkling na parang gilt. Anak kita, Maria, at forever kitang mamahalin. Pero ngayon alam mo na ang defense sa pagitan ng mga taong talagang mahal ka, at mga taong gusto ka lang gamitin. Tumango siya, weeping eyes niya sa tissue. Ibinabalik ko lahat, ang jewelry, damit, purse. Hindi ko pwede panatilihin ngayon na alam ko kung saan galing. Pinanood ko siyang i-unpack ang mamahaling items sa coffee table ko. Thousands of dollars worth ng gifts. Bawat isa small bribe para bilhin ang loyalty niya. Diamond bracelet na proudly presented ni Ramon. Designer handbag na insisted ni Rosa na kailangan niya. Lahat tainted na ngayon ng truth. Paano mo ako mapapatawad pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa iyo? Kasi ang real love ay walang price tag. At iyan ang hindi maunawaan ng mga Ramos ever. Pinulot ni Maria ang isa sa family photos sa mantle. Hawak ng ina niya siya bilang Bobby. Sana nandito si nanay. Nakita niya sana sila, di ba? Lagi sabi ng ina mo na ang pinakamahal na gifts ay may highest cost. Dumating ang bijar sa restaurant nila kahapon. Quiet sabi ni Maria. Isinara, kinuha ang boxes ng records. Tumawag si Ramon sa akin. Pero hindi ko kaya.
Tumango ako. Mas mabilis kaysa inaasahan ang federal investigation na na-trigger ko. Good. Harapin nila ang justice sa proper channels ngayon. Iyan ang tama. Itinabi ni Maria ang photo at direct akong tiningnan. Pwede mo naman sabihin sa akin na criminal sila. Bakit hinintay mo? Bakit mo ako pinayagan magpatuloy sa kasal? Maniniwala ka ba sa akin kung walang proof? O isipin mo na bitter father lang trying to ruin your happiness? Tahimik siya ng matagal. Pinili ko sana sila. Kahit sinabi mo ang truth, pinili ko sila dahil sa pera nila. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit lagi mong sinasabi na ang pinakamahalagang bagay ay hindi mabibili. Gumugol kami ng afternoon sa old photo albums, pictures ng childhood ni Maria, family vacations sa modest budgets, birthday parties sa small backyard namin. Walang glamorous, pero all real. Gusto ko ng proper blessing, sabi ni Maria habang isinasara ang last album. Kami lang. May ilang real friends. Walang fancy, walang mahal, just honest. Gusto ko iyan. Devastated si Jose sa parents niya. Walang suspicion siya. Nag-iisip kaming lumipat mula sa Maynila. Start fresh somewhere. Wise iyan. Tinipon ni Maria ang mamahaling gifts. Careful na inilagay sa shopping bags. Idodonate ko ito sa charity. May good pa rin na makukuha. Proud sana ang ina mo sa decision na iyan. Habang nagpre-prepare siyang umalis, tightly niyakap niya ako. Sorry na kailangan ng criminals at federal investigation para ma-realize ko ang mayroon na ako. Ang important ay naiintindihan mo na ngayon. Ihatid mo ba ako sa ASL sa real ceremony? Honored ako. Pag-aalis niya, nakaupo ako sa living room na paligiran ng family photos at memories. Nawala ang mamahaling gifts, replaced ng much more valuable. Love at respect ng anak ko earned honestly this time. Tumunog ang phone ko. Si Juan Cruz. Pedro, nakapanood ka ba ng news? Some of it. Finished na ang Ramos fine dining. And now evidence ang nakita ng BIJAR para prosecute sa tax evasion, money laundering, at fraud. CEU's prison time ang tinitingnan ni Ramon at Rosa. Good. Gusto ng local paper na i-interview ka. Heo father exposes criminal in-laws to save daughter. Interested. Tiningnan ko ang photo ni Rosa sa mantle. Then ang family album scattered sa coffee table. Hindi, Juan. At some victories ay hindi kailangan ng publicity. Binaba ko at bumalik sa photo albums ko. Sa ilang weeks, magkakaroon ng honest wedding blessing si Maria. Simple, modest, real. Lahat ng hindi ang extravaganza ng mga Ramos. Sa labas, spring turning to summer sa Maynila. Season ng new beginnings. Nagbuzz ang phone ko na may text mula kay Maria. Salamat sa pagmamahal sa akin ng sapat para sabihin ang truth, kahit masakit. Ngumiti ako at itinabi ang phone. Na-serve ang justice. Safe ang anak ko. At sometimes iyan ay exactly enough. Kung gusto mo ang story na ito, please like ang video, subscribe sa channel, at i-share ang impressions mo sa story na ito sa comments. Para makinig sa next story, click sa box sa left. Salamat sa panonood.